Good morning, mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 03 February 2025, nandito tayo sa aklat ng ang unang sulat ni Juan. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pari tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Ang unang sulat ni Juan, panimula. Ang unang sulat ni Juan ay may dalawang pangunahing layunin. Una, hikayatin ang mga mambabasa na mamuhay ng may pakikipag-isa sa Diyos at sa kanyang anak na si Hesukristo. Ikalawa, bigyan sila ng babala na huwag silang sumunod sa maling turo na masama ang daigdig at si Jesus na anak ng Diyos ay hindi talagang tao. Sinasabi ng mga gurong ito na dapat maging malaya ang tao sa anumang kaugnayan sa daigdig na ito para maligtas. Itinuturo rin nila na ang kaligtasan ay walang kaugnayan sa moralidad o sa pag-ibig sa kapwa. Bilang pagsalungat sa turong ito, malinaw na sinasabi ng sumulat na si Hesukristo ay tunay na tao. Binigyang diin niya na kailangang mag-ibigan ang lahat ng nananalig kay Jesus at umiibig sa Diyos. Nilalaman. Panimula, chapter 1, verse 1 to verse 4, liwanag at kadiliman. Chapter 1, verse 5 to chapter 2, verse 29, mga anak ng Diyos at mga anak ng Diablo. Chapter 3, verse 1 to verse 24, katotohanan at kamalian. Chapter 4, verse 1 to 6, at tungkulin ng pag-ibig. Chapter 4, verse 7 to verse 21, pananampalatayang nagtatagumpay. Chapter 5, verse 1 to verse 21. Sana nawa mabasa natin ng buo. Okay, bilisan na natin. Ang salitang nagbibigay buhay. Juan chapter 1 verse 1, sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya. Nasa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Verse 2, nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinapatutuhanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Verse 3, ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. Verse 4, isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ulitin natin yung verse 4 guys. Unang Juan chapter 1 verse 4, isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Mamuhay ayon sa liwanag. Unang Juan chapter 1 verse 5, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Verse 6, kung sinasabi natin tayo may pakikiisa sa kanya ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Verse 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo ay nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Verse 8, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Verse 9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Unang Juan chapter 1 verse 10, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Si Kristo ang ating tagapagtanggol. Unang Juan chapter 2 verse 1, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala, ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo na isang matuwid. Verse 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Verse 3, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Verse 5, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo talagang nasa kanya
Verse 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ang bagong utos, unang Juan chapter 2 verse 7, mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo, nasa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo, verse 8, ngunit maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Verse 9, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Verse 10, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Verse 11, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa, lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Verse 12, sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Verse 13, sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Verse 14, sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat malalakas kayo na nanatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo na ninyo ang masama. Verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Unang Juan chapter 2 verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang Antikristo. Unang Juan chapter 2 verse 18, mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon ngay masama nang lumilitaw. Ngayon ngay marami na. Guys, pakisabayin ako ng basa na ano na naman yung mata ko. Okay, ulitin natin. Ang Antikristo, unang Juan chapter 2 verse 18. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon, ngay marami nang lumilitaw na mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Verse 19, kahit na sila'y mga dati ng kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Verse 20, ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito alam na ninyo ang katotohanan. Verse 21, sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito at alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Verse 22, sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang sino mang nagsasabi nito ay ang Antikristo, hindi nila pananiniwalaan ang Ama at ang Anak. Verse 23, ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag kinilala ninuman ang Anak, kinikilala rin niya ang Ama. Verse 24, pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. Verse 25, at ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Verse 26, isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Verse 27, gayunpaman ang Espiritu ay ipinagkakaloob. Verse 27 guys. Gayunpaman ang Espiritu ay ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu ay nanatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba.
Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo at ito'y walang bahid ng kasinungalingan at tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Unang Juan chapter 2 verse 28. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na iyon. Unang Juan chapter 2 verse 29. Kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos. Unang Juan chapter 3 verse 1. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Verse 2, mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi panahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagpaparitong muli ni Kristo tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Verse 3, kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. How I wish maging pure din tayo katulad ni Jesus Christ. Okay, verse 4. Siyempre, lahat naman tayo nangangarap magiging banal, 'di ba? Walang kasalanan. Pero imposible talaga, guys, kasi tao lang tayo. Kasi ang tao kasi nandiyan na yung basta sabi nga 'di ba, walang taong hindi makasalanan. So lahat tayo makasalanan. Kaya magwi-wish na lang tayo na magiging pure at banal tayo katulad ni Jesus. Okay, ulitin ko. Unang Juan chapter 3 verse 3. Kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Verse 5, nalalaman ninyong naparito sa Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya ay walang kasalanan. Verse 6, ang nanatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinamang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita ni nakakilala man sa Kanya. Verse 7, mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa Kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Verse 10, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Magmahalan tayo, verse 11. Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo, verse 12. Huwag na tayong tumulad kay Cain, sa kampo ng dyablo, pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Verse 13, kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung pinapupuotan kayo ng sanlibutan. Verse 14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang kapatiran, ang hindi umiibig ay mananatili sa kamatayan. Verse 15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Verse 16, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Verse 17, kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Verse 18, mga anak,
Huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Panatag na kalooban at pananatili sa Diyos. Unang Juan chapter 3 verse 19. Dito nga natin makikilalang tayo na sa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Verse 20, sakali mang tayo isigin nito sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Verse 21, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Verse 22, tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Verse 23, ito ang Kanyang utos, sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at magmahalan tayo gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Verse 24, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay mananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos at nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Makikilala ang Espiritong mula sa Diyos. Unang Juan chapter 4 verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Verse 2, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila, kung ipinapahayag nila na si Hesukristo ay naging tao. Verse 3, kung hindi gayon, ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanila, na sabi na sa inyo ito'y darating at ngayon nga'y nasa daigdig na. Verse 4, mga anak, kayo nga'y sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Verse 5, sila ay makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Verse 6, ngunit tayo'y sa Diyos, ang sinamang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. Ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan chapter 4 verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Verse 9, inahayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang Kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Verse 10, ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang Kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Verse 11, mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Verse 12, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo ay nag-iibigan na sa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig. Verse 13, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkaluban niya tayo ng Kanyang Espiritu. Verse 14, nakita namin at pinapatutuhan ng isinugo ng Ama ang Kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Verse 15, ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananahan sa Diyos at ang Diyos na may nananahan sa Kanya. Verse 16, nalalaman nating tayo inibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy na umibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Verse 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap ng pag-ibig ang anumang
pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Verse 19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Unang Juan chapter 4 verse 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Napagtagumpayan natin ang sanlibutan. Unang Juan chapter 5 verse 1, kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos, at ang sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Verse 2, ito ang palatanda ang iniibig natin ang mga anak ng Diyos, kung iniibig natin ang Diyos. At verse 2 guys, ulitin natin. Unang Juan chapter 5 verse 2, ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos, kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Verse 3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos at tumutupad sa kanya. Yung verse 3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Verse 4, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 5, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Ang patutuo tungkol kay Hesukristo. Verse 6, si Hesukristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo, hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatutuo tungkol dito sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Verse 7 to 8, tatlo ang nagpapatutuo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Verse 9, kung pinaniniwalaan natin ang patutuo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang patutuo ng Diyos, at ito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Verse 10, ang sinamang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito, ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sinumang hindi sumampalataya sa Diyos sapagkat hindi ito naniniwala sa patutuo niya tungkol sa kanyang anak. Verse 11, at ito ang patutuo ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng kanyang anak. Verse 12, ang sinumang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan. Unang Juan chapter 5 verse 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Verse 14, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Verse 15, at dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ipinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Kaya guys, humiling na. Ibibigay niya talaga. Verse 16, kung makita ni naman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, ipanalangin. Opinion ko lang yun ha, kasi syempre nababasa ko rito, ibinibigay yung bawat hinihiling natin sa Diyos Ama. Okay, unang Juan chapter 5 verse 16, kung makita ni naman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Verse 17, ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Verse 18, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring galawin ng diablo. Verse 19, alam nating tayo mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Verse 20, at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa
tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Unang Juan chapter 5 verse 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Lubos-lubosin na natin ang basa, guys. Isang page lang naman tong ikalawang sulat ni Juan. Ikalawang sulat ni Juan, panimula. Ang ikalawang sulat ni Juan ay isinulat ng isang matandang pinuno ng iglesia para sa isang minamahal na ginang at sa mga anak nito. At maaari na ang tinutukoy dito ay ang iglesyang lokal at mga kaanib nito. Ang maikling mensahe ay isang panawagan na mag-ibigan sa isa't isa ang mga kaanib ng iglesia. Babala rin ito laban sa mga huwad na guro. Nilalaman. Panimula chapter 1 verse 3, ang katotohanan at ang pag-ibig, verse 4 to verse 11, pagwawakas, verse 12 to verse 13. So hanggang verse 13 lang, guys. Basahin na natin. Ikalawang sulat ni Juan chapter 1 verse 1, mula sa isang matandang pinuno ng iglesia para sa minamahal na ginang at sa kanyang mga anak na tunay kong minamahal. Hindi lamang ako kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo. Verse 2, sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Verse 3, sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos Ama at ni Hesukristo na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Ang katotohanan at ang pag-ibig, verse 4, labis kong ikinagagalak na makitang ang ilan sa iyong mga anak ay namumuhay ayon sa katotohanan alinsunod sa utos ng Ama sa atin. Verse 5, at ngayon, minamahal na ginang, hinihiling ko sa iyo na mag-ibigan tayong lahat. Hindi ito bagong utos kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Verse 6, ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko, mamuhay tayo ng ayon sa mga kalooban ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una, mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig. Verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. True, Father God. Ang dami talagang mandaraya at mandarambong. Ayaw nilang, verse 7 guys, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Hesukristo ay naging tao. At ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. Verse 8, mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Verse 9, ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sinumang nanatili sa katuruan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Verse 10, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni batiin ang sinumang dumating sa inyo na may dalang katuruan laban kay Kristo. Verse 11, sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain. Panghuling pananalita. Ikalawang sulat ni Juan chapter 1 verse 12, marami pa sana akong sasabihin sa inyo ngunit hindi ko na binanggit sa sulat na ito. Sa halip, ako'y umaasang makakapunta diyan at makakausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. Verse 13, kinukumusta ka ng mga anak ng iyong minamahal na kapatid na babae. Oh, may ikatlong sulat pa pala. Ang ikatlong sulat ni Juan. Lubos-lubosin na guys. Panimula. Ang ikatlong sulat ni Juan. Panimula. Ang ikatlong sulat ni Juan ay sinulat sa isang matandang pinuno ng iglesia para kay Gayo na isa ring pinuno ng iglesia. Pinupuri niya si Gayo dahil sa pagtulong nito sa ibang Kristiyano at binigyan ito ng babala na mag-ingat kay Diotrephes. Nilalaman. Panimula chapter 1 verse 4 Panimula chapter 1 verse 1 to 4. Pinuri si Gayo verse 5 to 8. Tinuligsa si Diotrephes verse 9 to 10. Pinuri si Demetrio verse 11 to 12. Pagwawakas verse 13 to verse 15. So basahin na natin. Ang ikatlong sulat ni Juan
Chapter 1 verse 1, mula sa isang matandang pinuno ng iglesia para kay Gayo na lubos kong minamahal. Verse 2, mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Verse 3, tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Verse 4, wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Pinarangalan si Gayo. Verse 5, mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid kahit sa mga hindi mo kilala ay nagpapatunay na tapat ka. Verse 6, may mga nagbabalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos. Verse 7, sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di sumasampalataya sa Diyos. Verse 8, dapat natin silang tulungan upang tayo makabahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan. Si Diotrephes at si Demetrio. Verse 9, sumulat ako sa iglesia subalit hindi binigyang pansin ni Diotrephes ang aking kapangyarihan. Ang hangad niya siya ang kilalaning pinuno ninyo. Verse 10, kahit pagpunta ko diyan uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin, at hindi pa siya nasiyahan doon. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatiran na dumarating at hinahadlangan pa niya at itinitawalag sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga iyon. Verse 11, minamahal, huwag mong tularan ang masamang halimbawang ito. Ang tularan mo ay ang mabuti, sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakakilala sa Diyos. Verse 12, mabuti ang sinasabi ng lahat tungkol kay Demetrio at iyan ay makikita sa kanya magandang pag-uugali. Iyan din ang aming patutuo at alam mong totoo ang sinasabi namin. Pangwakas, verse 13, marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit hindi ko na binanggit sa sulat na ito. Verse 14, inaasahan kong magkikita tayo at makakapag-usap sa lalong madaling panahon. Ikatlong sulat ni Juan, chapter 1, verse 15. Sumaiyo nawa, verse 15 guys, sumaiyo nawa ang kapayapaan, kinukumusta ka ng ating mga kaibigan dito. Ikumusta mo rin ako sa lahat ng ating mga kaibigan diyan. Bye everyone, God bless.